Hello, good morning to everyone. Malapit na naman po ang enrollment, kaya meron tayong mga konting paalala, lalo na po sa mga transferee. Ano po yung mga transferee? Yung mga nanggaling sa ibang paaralan, nalilipat po dito sa mga pampublikong paaralan o panggobyernong paaralan. Number 1 po yung tinatawag na Form 138, na dati ay Form 138 ang tawag sa kanya, ngayon po ay SF9 na po siya, or yung report card. So yun po ang kailangan dalhin ng isang dapat lumipat po mula sa private school pupunta sa public school. And then pwede rin po isang sulat na nagse-certify na ang kanyang napag-aralan noon sa kabilang school ay grade 5. So, certification that Gina Bionke completed grade 5 in St. Jude School, for example lang po. Certified po yan ng registrar. Okay, meron po tayong DepEd order dyan, DepEd order 54, series 2016, para malaman po yung mga request ng transfer requirements or mga kailangan na record bago lumipat ng paaralan. Ano po yung mga special cases? Meron pong school nasa abroad, lilipat babalik sa Pilipinas. Meron pong foreign school, mga nag-aral sa abroad na gusto na uling bumalik dito sa Pilipinas upang mag-transfer. Meron din pong mga multi-grade level or yung mga parang mga distance home learning na gusto na pong pumunta sa regular school, pwede rin po yun. Balik-aral, anong kailangan ng balik-aral? Halimbawa, ako po ay grade 5 nung nakaraan, pero tumigil po ako ng pag-aaral. So, pagbalik ko po, kahit lumipas na ang isang taon, ako po ay magbabalik-aral, pupunta po naman uli ako ngayon. Kung natapos ko yung grade 5 at uminto ako, magiging grade 6 na po ako. Pero kung natapos ko naman po yung kung hindi ko natapos ang grade 5, magbabalik-aral po ako, babalik ako sa level na grade 5. Ang kailangan ko nun po, yung Form 138 or yung record or yung card ng pinag-aralan ko nung ako ay huling naka-enroll. Next. Sa mga lugar ng bata na ang bata ay galing sa mga may kaguluhan or may mga giyera na lugar, nalilipat. Halimbawa, meron po tayong mga lugar na magulo sa Mindanao at gustong lumipat dito sa Luzon. Kailangan lang po ng identity na nagmumula po sa eskwelahan na pinanggalingan niya or galing sa central office. Okay, so yun po ang tinatawag na pag-transfer natin. So, ano naman po yung temporary enrollment? Ito po yung kapag tayo ay may kulang na papeles, ito po ay nangyayari usually kapag tayo ay galing sa private school at may kulang tayong mga papeles. Kailangan po natin ng affidavit of undertaking na pipirmahan ng parent, pipirmahan ng magulang, pipirmahan ng guardian para siya po ay ma-enroll. For temporarily enrolled learners, the receiving school shall issue a temporary progress report card. Kapag kayo po ay hindi pa enrolled dahil may kulang po kayong mga papeles or report card mula sa pinanggalingan yung paaralan, kayo po ay tinatawag na temporarily enrolled. Kaya meron lang po kayong, bibigyan lang po kayo ng report card na temporary rin, hindi po yung final namin na report card. So meron tayo nga sa Annex 4, pinirmahan po ng class advisor at ibibigay sa mga magulang bilang paraan po na mabigyan ng progreso or maipakita ang mga grades ng mga bata. Ito po ay hindi niya pwedeng gamitin sa pag-transfer or pag-enroll uli sa ibang paaralan. Kasi nga po, siya po ay isa lamang temporary report card.
Kapag nakumpleto na po niya ang pagbigay ng mga requirements, pwede na po siyang ma-i-enroll. Ayun, dun po magiging enrolled na po yung inyong anak sa LIS kapag nakumpleto niya na po ang mga papeles. Kung hindi po ay mananatili po siyang temporarily enrolled, hindi po siya pwedeng ma-promote sa higher level at hindi po siya pwedeng makagraduate. So, halimbawa po, ang anak ninyo ay grade 6 at may kulang na papeles, hindi po siya papayagan na sumabay sa graduation. Hindi po siya magiging official na graduate kasi may kulang pa nga po eh. Pwede naman maibigay yung record niya sa susunod na taon. Ay, hindi po. Hindi pala siya mare-recognize at yung hindi rin siya pwedeng maging isang academic honor kapag may kulang po ang kanyang papeles. Kasi nga po, temporary report card lang po ang meron siya. Nakalagay po dito, the learner will not be recognized should he or attain the qualifying average and other criteria for academic honors. Kahit gano'n pa po kataas yung kanyang mga grade, 95, 95, 95, pero may kulang po siya at temporary enrolled, hindi po siya isasama sa recognition program. Hindi rin po kami pwedeng maglabas ng kanyang mga papeles katulad ng card, SF10, certificate po niya ng completion at diploma kapag hindi po siya completely enrolled. So, napakahalaga po sa ating mga magulang na kung may mga kulang po tayong mga papeles, ating pong sikapin na talaga pong maiprovide natin ang mga bagay na ito upang makasiguradong naka-enroll ang ating mga anak. Late enrollment. Kami po ay tatanggap ng late enrollment. Basta po matanggap niya, ang bata ay makapasok ng 80% ng prescribed number of school days. Halimbawa, first quarter, galing siya sa isang paaralan, babalik sa amin, basta may grade na po siya ng first quarter, pwede na po siya enroll sa amin ng second quarter. Kapag may kulang po, the school head may exercise his or her discretion to accept the enrollee and implement catch-up activities or interventions under acceptable circumstances. Maaari pong magdesisyon ang principal tungkol sa mga batang may kakulangan pero meron siyang intervention na gagawin. Ang problema po dito kung meron tayong sobrang teacher or additional na magtuturo sa kanila para makumpleto yung oras. Karamihan po kasi wala tayong ganon. Ang mga guro ay papasok lamang po ng 6 na oras, tapos po pwede na po silang trumabaho ng 2 oras sa kanilang bahay or kahit saang lugar. Okay, pagka ang bata po ay nagmula sa ibang school, ang tawag po sa kanya sa LIS, move in. Pag learners who previously enrolled in the school but enrolled in other school, pumasok sa atin pero lumipat sa ibang school, mga valid reason po. Okay? Hindi po kasama po sa mga valid reason yung na destino po ang tatay or ang nanay sa isang mas malayong lugar. Syempre ililipat niya rin yung anak niya sa kung saan po mas malapit doon. Kasama rin po ang disasters, family migration at iba pa na dahilan para siya ay makalipat. So, makikipag-usap po yung lilipatan niyang school sa amin para maibigay namin ang record niya doon sa kanyang lilipatang eskwelahan. So, kapag ganun pa rin po, pag kulang po yung mga papeles ng learner, considered pa rin po siyang temporary enrolled. So, wala pong sisingilin. Ang lahat po ay voluntary contribution except po sa mga tinatawag na collection of authorized voluntary contributions. Okay? So, ayun lang po ang video na ito ay tungkol sa ating enrollment. Nalalapit na po 1 week before July 29. I-schedule po natin kasabay po ng Brigada Eskwela. Kung mas gusto niyo pa pong matutunan ang iba pang bagay tungkol sa
enrollment policy ng edukasyon at paaralan, please subscribe to Jewels of Gina. Maraming salamat po.